Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Cancer sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign, kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So may dalawang spread tayo. Basahin muna natin itong unang spread. Foundation, established family security, clinging, holding on, obsessing, spying, finality, farewell, leave behind, closure, apology, forgiveness, return, sorry, confusion, uncertain, unclear, unsure, at ang uli, cloudy judgment. Ito pares lang. Illusion, unbalanced, distorted. So ang bida natin ay pamilyado o kasal o buntis, basta may anak sila o magkakanak. Kasi sa tinakbo ng story, more like hiwalay na sila. May someone na nag-hold on pa sa connection na to. Kaya lang kasi itong topic ng apology mukhang malabo sa dalawang to. Kasi almost the same lang tong dalawa. So, sa madaling salita, separation reading to. May someone na gusto ng reconciliation. Kaya lang, mukhang malabo nga dito eh. Kumbaga yung expectation ng apology or reconciliation in short. O ibang term. Ano siya eh, malabo nga or hindi sigurado. Kasi may someone na hindi na sure sa connection na to. Ito kasi yung malabo eh. Cloudy judgment. May illusion kasi doon. Ito naman, unsure na sa connection. Kung worth it pa ba to? Malamang hindi na sila compatible. Or hindi na sila parehas. Na gusto pang magkabalikan. Pero again, pamilyado to, kasal or buntis yung babae. Pero maglagay tayo ng ibang information. Alamin natin kung bakit nag-lead sa finality itong connection na to. Finality, farewell, leave behind, closure. Bakit nag-lead sa ganyan? Ba't sila nag-iwalay?
Kasi ang dating dito, maraming option kasi yung babae eh. Marami siyang option. Siya rin yung nakipag-iwalay. Siya yung naging dito, somewhat irresponsible. Ang weird naman. Sabagay, may ganun talagang case. So, pwede rin namang kundi ito literal na babaeng tao ay lalaki kung introvert. So, doon na papasok yung feminine energy. Ganun nga, hindi siya sure kasi. Unsure siya sa connection na to eh. Hindi siya happy, kaya ayun. Marami siyang option. Nag-entertain pa siya ng iba. Or, baka nagka-third party. So, again, babae yung karoon ng other option. Siya rin nakipag-break. So, ano eh. Feeling famous siya. Nakaka-attract siya ng maraming tao. So, ganun ang nangyari. Marami siyang option. Kaya nawala na siya ng interest sa bida natin. Whether nagkaroon talaga ng third party or masaya siya sa ganoon na marami siyang ine-entertain na kung sino-sino. Marami siyang ka-chat. Para naghahakot siya ng option nga. Parang na-enjoy niya yung singlehood nung sila. How weird. Ay, kasi feeling single siya eh. Kahit na pamilyado. Mag-entertain pa siya ng ibang option. Or ka-chat. Or ka-text. Or ng ibang tao sa buhay niya. Mas inuuna niya pang kausapin yung mga yon or asikasuhin. Kaysa sa partner niya. So, yung bida natin, ang dating, siya yung nag-i-spy kasi dito eh. Obsessed pa rin siya dun sa partner niya, kahit na niloko siya. Somehow, gusto niyang bumalik at mag-apologize sa kanya, yung partner niya, kaya lang mukhang malabo dahil may dito, uncertain, illusion. Ito, dahil sa mga sinabi dito, malabo. So, ano nangyari dito? Kumbaga, siya sumira nung relasyon nila. So, hindi rin natin masabi bakit siya nagkaganoon. Baka may pagkukulang din yung partner. Yung bida pala. Baka may pagkukulang din yung bida. Kaya siya ganyan. Pero may mga tao rin na inborn ng may toyo. Tingnan natin.
Sabihin natin, inborn na ba yan? Pinanganak na ba siyang ganyan na salawahan? Ibig sabihin, bago pa na-meet ng bida natin, salawahan na siya. May history na siyang gano'n. Tingnan natin. Kasi kung di siya ganoon, wala siyang history ng pagiging salawahan, edi nagmukhang naging bored siya sa bida natin. So again, may history ba to ng pagiging salawahan? Yes or no? So ano? May history ba yan? More like wala. Although sociable siya, pero wala akong nakitang indicator na gano'n na talaga siya. May history. Susunod din sila, naging bored siya. Or may mga pagkukulang yung bida natin na nag-lead sa kanya para maghanap ng iba. May mga hindi siya nagustuhan sa bida natin, kaya yun, naging bored. At naghanap ng iba. Ay, iba binalik ko. Baka magamit pa ito mamaya. Well, ang tinakbo ng reading natin. Di na naging masaya yung partner sa bida natin. Kaya naghanap ng iba. Anyways, tingnan natin anong mensahe ang makuha natin regarding sa feelings ng ex-partner ng bida natin, okay? Yung mensahe dito pwedeng makuha natin ay galing sa past, present, or future. Tingnan natin. Ito. I tried to run from this connection but my soul craves you. Sinubukan daw niyang tumakbo sa connection na to, pero ang kanyang soul ay nananabik pa rin sa bida natin. This connection, ito na sinasabi ko, bores, yung pagiging boring. This connection bores me to death. I need something more exciting. So yun na nga, na-clear na dito, boring nga yung bida natin. Pero hindi naman ibig sabihin na pag boring sapat ng reason para iwan na ang pamilya. Diba? Kasi mukhang pamilyado sila Or buntis siya, grabe rin. Buntis hanap pa ng iba. So, case to case basis, kung maganda siya at may iba na willing tanggapin yung baby niya, why not? Pero ang point dito, pwedeng pamilyado sila, buntis yung babae, o kasal silang dalawa nitong bida natin. Pero kahit ganon na nakatali na sa kontrata,
Meron na silang commitments or responsibilities sa isa't isa. Nakuha pa rin maghanap ng iba ng ex-partner kasi nga nabore siya dun sa bida natin. Yun yung tinakbo ng reading, okay? Gusto daw niya ng excitement. Nakikita niya boring yung partner niya. Kaya yun, hanap ng excitement sa feeling ng iba. Eto, I cannot support your actions. It's too much for me to deal with. Hindi daw niya masuportahan ng mga ginagawa ng bida natin. Masyado tong too much. Ano ba Tagalog? Too much daw masyado para harapin niya. Yung pagsuporta sa bida natin. Siguro may mga gustong mangyari yung bida natin na hindi niya magawa. Or ayaw niya. Kaya sabi, it's too much for me to deal with. Pero tingin ko sa mga previous relationship niya, naging loyal naman siya. Dito lang sa bida natin naging siya, flirty. Kasi nga na-boring daw siya. Gusto niya siguro yung wala siya na puno ng adventure, excitement, yung may spontaneous behavior ba yan? Behavior, activities, unpredictability, ganyan. Kaya lang, boring nga di walang nangyayaring excitement. Kaya boring. Hindi sila lumalabas. Walang pagbabago. Pwedeng 50-50 treatment. Na para bang yung babae dito ay naghahanap ng Disney princess treatment na hindi niya mahanap dito sa bida natin, whether babae o lalaki yung ex-partner. Pero ganun pabebe siya kasi may mga lalaki rin namang pabebe. Grabe kasi yung panahon ngayon, anything is possible na talaga. So hindi mo na masasabi kung anong magiging sitwasyon mo sa partner mo. Minsan nalilito rin yung partner kung anong sexuality niya. So, maraming factor kung bakit kakalabuan. Okay? Pero sa case na to kasi gusto nung ex-partner ng Disney princess treatment. In a way na pinagsisilbihan siya, binibigay ang lahat-lahat sa kanya, wala siyang ginagawa kundi mag-receive lang. Wala siyang makitang ganong treatment sa bida natin. Siguro dahil mahirap yung bida natin, or hindi lang talaga siya sweet. Kasi case to case basis nga So, gusto niya ng sweetness ng ex-partner, or gusto niya ng pera, luho, pero hindi mo nga mabigay ng bida natin. Kaya ayun, ganap siya ng iba. Ganun ang dating dito. Pero again, hindi ko sinasang-ayunan yung ganong klaseng rason. Ipinapaliwanag ko lang kung bakit nag-lead sa separation yung mga bida natin. Kasi probably ganun yung na-feel ng ex-partner. Kasi ang dating dito parang ayaw na niya makipag-cooperate sa bida natin. $20 minutes na pala, 21 na pala to. 21 minutes. Hindi na tayo maglalagay ng general prediction at general advice kasi
kulang na tayo sa time. Dito tayo mag-e-end sa mga clue. Okay? May dalawang deck akong gagamitin. Ito yung una. Pangalawa yung violet. Yun yung huli. Yung deck na violet. Anyways, sabagay, red violet din naman to. Basta, ito. Dito tayo mag-end. Yung possible partner. Ay, potential outcome pa pala. Naku, kalimutan ko na yung potential outcome. Tatagal tayo lalo. Anong pwedeng mangyari sa future? Sa ganoong klaseng sitwasyon ng mga bida natin. Ito maganda oh. Ito magandang combination. Kahit ito nga lang eh, or ito. Sa ex-partner reading, pag nakita yan, edi posible ang reconciliation. Malaki-laki ang chance kasi nga nandito tong dalawang to. Kakaroon ng clarity sa bagay. Yung ex-partner nagka-crave pa rin naman eh, di ba? Sabi dito, I tried to run from this connection but my soul craves you. So, somehow, kahit nahiwalay na sila, whether may third party o wala, sabihin natin wala nga third party pero nagbubuhay dalaga siya in a way na marami siyang ina-entertain. Kahit na marami siyang option or may other option siya kung confirmed na, gusto niya pa rin, nananabik pa rin siya dito eh. Somehow gusto niya pa rin yung bida natin. I-crave kasi. So ngayon, ang naging outcome dito, may success tayo dito, victory. Or may confession siguro na maaaring mangyari. Kaya magli-lead dito sa reconciliation. Mukhang mag-uusap sila ulit. Posible rin dito sa Ace of Swords natin. Mag-reconnect. By accident, who knows? Basta mahalaga. Mabubuhay ulit ang kanilang connection at ito'y judgment. Diba ito yung parang somehow mukhang resurrection phase or stage. Kasi dun sa Rider-Waite, diba? Smith Tarot. Nabuhay yung mga patay. So, na-resurrect yung feelings ng ex-partner for some reason dito sa bida natin. Ewan ko kung paano, pero ang mahalaga, nabuhay yung pagmamahal niya sa bida natin for some reason. At ayun, kakabalikan sila dito sa Temperance. Kasi harmony to. Sabihin natin mabuhayan ng pagmamahal ulit yung ex-partner, mukhang tatanggapin naman ng bida natin kasi mutual connection. Temperance. Parang the feeling is mutual. Kaya malaki ang chance ng reconciliation. Whether ano man ang maging pasya o ma-feel ng bida natin, kung sakaling magbago ng isip dito yung ex-partner, tingin ko makikipag-cooperate siya dito sa ex-partner niya at magdi-decide siya na kabalikan sila. Siguro alang-alang na lang din sa mga anak nila, saka alang-alang sa marriage nila kung kasal or pinagsamahan kung matagal na. Pero tingin ko
mahal pa rin ng bida natin yung ex niya siya yung nandito nasa stage ng clinging, holding on, obsessing, spying. Kahit niloko siya, mahal niya pa rin, sabagay hindi madaling mag-move on, pero ganun ang tinakbo ng reading natin. Ang tanong, kailan kaya to? Kasi kung ngayong period, lalabas din naman dito. Kung hindi, edi may time frame tayo. Kaya lang minsan walang time frame. So pag ganun, come what may, or ayan na lang nating universe ang magpasya. Lalo't sabihin natin marami yung walang time frame at nagbibigay lang ng advice. So ngayon, kailan kaya? No? Next month daw. So remember, bi-weekly ang reading natin, probably October. Ito yung walang time frame pero nag-advise. Don't force things. So wag daw puwersahin ang mga bagay-bagay. So pag ganyan, walang kailangan gawin ng bida natin kundi maghintay lang. Kasi sabi, wag daw puwersahin ang mga bagay-bagay. Don't force things within a couple of months. So condition next month, October, mga ilang buwan mula ngayong period. So, hindi natin masabi kung kailan, pero within 1 year to. Kasi within a couple of months, within 1 year from now. Okay? So September to September, para mas makover yung 1 year ng next year, hanggang next year pa ng September ba, in short, ay posible, hopefully. Pero again, para mapabilis tong reconciliation, wag nga niyang kontrolin ang destiny in a way na gumagawa siya ng action para mapabilis yung reconciliation. Hindi dapat ganun. Ayan nating yung ex-partner ang kusang magbalik sa bida natin. Siyempre yung bida natin ay Cancer. Ganyan dating. Or else, mapapatagal ang reconciliation or baka hindi na nga mangyari. Kaya na-advise na wag siya magmadali, wag magpadalos-dalos, wag niya kontrolin ng future, maghintay lang siya. Wala siyang kailangan gawin kundi maghintay. Wag siya mainip. Okay? Dahil darating din naman yung divine timing. Kailangan lang niya maghintay. Ngayon, patagal na tayo dito. 29 na to. Dito na tayo sa clue na sinasabi ko kanina. Ito yung possible partner ng Cancer sa reading na to, or ex-partner. Kapwa niya Cancer, Pisces, Pisces ulit. Ngayon, kung hindi man para sa inyo tong reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sa inyo. Gemini, Libra, kapwa nyo Cancer. Ngayon, dito na tayo sa huling deck na sinasabi ko kanina, yung Violet. Same instruction, kung di tumama sa inyo tong clue, di baka tumama sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So ito, exaggerated features. So may something sa itsura na parang
nasobrahan. Exage. So, may someone na sabihin natin makapal mag-makeup. Tulad nito. Or malaki. Yung mga jewelry na ginagamit niya. Or masyadong mahaba yung kuko. Or masyadong revealing yung mga damit na sinusuot in a way na parang wala na siyang damit. Masyadong revealing yung mga damit na sinusuot niya nga. Masyadong sexy, in short. Maraming tattoo. Ayun, tattoo eh. Maraming tattoo. O siguro masyadong matangos ang ilong. Whether inborn yan or retoke. Or sobrang kapal ng buhok. Or mahaba masyadong baba or mapanga or malapad ang noo, mahabang tenga, basta may something na hindi normal ba sa nakasanayan natin, ganun dating. Yun yung nagpapayunik sa isa sa bida natin. Maskulado. O baka sobrang maskulado. Kasi exage. Sobrang maskulado. Pwede rin. Or yung babae, yung maskulado. Kasi hindi naman karaniwan na maskulado. Babae. Or kung maskulado yung lalaki na sobrahan nga. Pwede rin naman ganoon. So, case to case basis. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo sa kakilala nyo. O makeup. Exage makeup. Or kung di man ganun na exage ang makeup, di may someone na mahilig mag-makeup. Kasi may iba na hindi mahilig mag-makeup. Tulad ko. White gray hair. So either ganito na talaga ang buhok niya. Puti na lahat ng buhok. Kahit bata pa. Or baka matanda na. Kaya puti na buhok. Pero sa generation kasi ngayon, may mga bagets na mahilig magpakulay ng puti. Na buhok, gray, wala lang, trip lang nila. So, kung di yan nagpakulay na ganyan, baka nga inborn na. Kasi may iba na 13 years old, puti na buhok. Nagsisimula nang magputi yung buhok. So, pagdating niya ng 20, puti na yung buhok niya. Di lalo na kung 30. Kasi nga, may iba na nasa genes kasi may iba na may lahing putiin ang buhok. So, case basis. So, ang dating dito, may someone na pumuputi ng buhok or baka puti na talaga ang buhok. Lahat na. So, white gray hair or nagpakulay ng ganito or inborn ng gray hair. Or baka may edad na to. Kaya gray hair. 50 pataas. May someone na ganon. Anyways, dito na ako mag-end. 35 minutes na pala to. Hanggang dito na lang. Goodbye. For now.